Gaano kalaki ang lupa mong sakahan? Tanong ni Si habang pinapanood ang inang kalabaw at ang anak nito na naglalaro sa putik. Sumagot si Clau na medyo malawak ang kanyang lupain at inalok pa siyang magtanim kung may gusto ito. Sa pabirong paraan, tinanong ni Si kung ibibigay ba iyon sa kanya at agad namang sumagot si Clau na kaya niyang ibigay ang kahit ano kung posible. Sa mga sandaling iyon, hindi maiwasan ng dalaga na maramdaman na parang nilalandi siya ni Clau. May kakaiba sa paraan ng pananalita nito. Biro niyang sinabi na ayaw niyang maging magsasaka at sapat na sa kanya na maging asawa nito. Napatingin si Clau sa kanya ng seryoso ngunit kalmado, dahilan para lalo siyang malito kung biro lang ba iyon o may halong katotohanan. Ilang sandali pa, napunta ang usapan sa mga lupain ni Clau sa probinsya. Nabanggit ni Sin na narinig niyang marami itong lupa at nasa magagandang lokasyon pa. Ngunit agad siyang tinanong ni Clau kung bakit pa ulit-ulit niyang binabanggit ang tungkol dito, gayong mayaman naman ang pamilya niya. Ipinaliwanag ni Sin na hindi niya iyon gusto kunin, kundi curious lamang siya. Dagdag pa niya, kung sakaling magpakasal sila, natural lang na magiging bahagi rin siya ng lahat ng pag-aari nito. Dahil dito, napasigaw ang sosyal na babae at tinawag siyang baliw, ngunit kalmado lamang si Clau at sinabing matagal na niyang nilinaw ang kanyang intensyon. Nagbiro pa siya na nagpapanggap siyang mahirap dahil alam niyang mag-aasawa siya ng mayaman. Nauwi ang usapan sa asaran tungkol sa impyerno at langit hanggang sa inutusan niya si Si na maghintay muna sa kubo habang may aasikasuhin siya. Habang nag-iisa, napaisip ang babae kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Nakasuot ng simpleng damit, nasa ilalim ng araw, at nanonood ng mga kalabaw, malayong-malayo sa dati niyang marangyang buhay. Ngunit sa kabila nito, nanatili siya dahil naramdaman niyang may taong handang makinig sa kanya. Nang madilim na, inaya siya ni Clau na magpalipas ng gabi roon upang hindi na siya bumiyahe pabalik. Kahit ayaw niyang may kasabay matulog, pumayag din siya matapos ipakita ni Clau ang pag-aalala. Saglit pa siyang nagdalawang isip umalis, ngulit nang marinig niyang nag-aalala ito, nagpasya siyang manatili. Pagdating sa bahay, nagbiro siya na parang haunted ang lugar at pinaupo si Clau sa labas habang siya'y nagliligo. Inuutusan pa itong maghintay at dalhan siya ng damit. Tahimik namang sumunod si Clau. Pagkatapos maligo, lumabas siya at nadatnan si Clau na nakatulog na. Hindi niya ito ginising agad. Sa halip, naglibot siya sa kwarto, nagbukas ng mga drawer, at napansin ang ilang kakaibang gamit pati na rin ang pera. Napabulong siya ng madaling manakawan ng ganitong lugar. Nang makakita siya ng isang litrato, lalo siyang nagtaka kung bakit ito nasa pag-aari ni Clau. Ginising si Clau at sandali silang nag-usap bago naghanda para kumain. Sa hapunan, kahit sinabing hindi siya gutom, pinilit pa rin siyang kumain ni Clau at patuloy na nilalagyan ng pagkain ng kanyang plato, dahilan para magreklamo siya na parang bata. Pagkatapos, si Clau na ang nagkusang maghugas ng pinggan. Samantala, umupo ang babae sa tabi ng pusa at pinuri ito, sabay pabirong sinabi na papalitan niya ang pangalan nito ng Sofia. Umupo si Clau sa tabi niya at pinuri ang kanyang kagandahan, na agad naman niyang tinanggap ng may kumpiyansa. Bigla namang naging seryosong usapan nang sinabi ni Clau na nais niyang kausapin ang kanyang mga magulang tungkol sa kasal. Nag-alinlangan ng babae at inamin na pakiramdam niya ay masyadong mabilis ang lahat. Naiintindihan naman ni Clau iyon at hindi siya pinilit. Piniling hayaan na lamang na unti-unting umusbong ang kanilang nararamdaman. Sa huli, nagtapos ang gabi sa isang tahimik ngunit makabuluhang sandali, puno ng init, kalituhan, at dahan-dahang paglalapit ng kanilang mga puso.